Hello po! So, isang magandang araw at mapagpalang umaga sa ating pong lahat. Bago po ang lahat ay nais ko pong pasalamatan uli ang lahat ng mga nag-likes at mga nag-subscribe ng aking YouTube channel. At bago po pala ang lahat ay binabati ko po ang lahat ng mga nanay, lahat ng mga mommies na Happy Mother's Day po sa ating lahat. Maraming pong salamat ulit sa inyo na patuloy na sumusubaybay at nag-aabang ng mga topics na maaari po nating pag-uusapan dito sa aking YouTube channel. Si Lord po ang bahalang magbalik ng pagpapala sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang loob na inyo pong ipinapakita sa pamamagitan ng inyong pagla-likes at pag-subscribe ng aking YouTube channel. Excited na po ba kayo doon sa pangalawang topic na ating pong pag-uusapan ngayon? At handang-handa na po ba tayong pag-usapan ang topic na ito? At kagaya nga po ng nabanggit ko nung unang videos na aking pong ginawa, na lahat ng ating pag-uusapan dito ay galing po lahat yun sa Bible, na kung saan po ay related siya sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Kasi mas naiintindihan natin, mas naunawaan natin yung topic na ating pag-uusapan sa kung ano yung sitwasyon na nangyayari po ngayon sa ating paligid, sa ating buhay, at maging sa ating bansa. Kaya kung kayo po ay handa na sa ating pag-uusapan topic, ngayon ay ang key verse na ating pong babasahin at matatagpuan. Ang topic natin pong pag-uusapan ay sa Matthew chapter 7, verse 24 hanggang 27. Kaya kung kayo po muli ay may mga Bible sa inyong mga tahanan, sabay-sabay po nating basahin sa Matthew chapter 7, verse 24 hanggang 27. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay, bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Ayan po ang sinasabi po dito sa ating pong binasa. Kaya kumbaga, tingnan po natin, hindi po lingid sa ating kaalaman na itong pagkakaroon po ng COVID-19 na isang napakalaking pagsubok ito na dumating sa ating bansa at sa ating buhay. Kaya kumbaga sa bagyo, pinakamalakas na bagyo na ito dumating dito sa ating bansa, sa buong kasaysayan. At marami ang nasalanta at naapektuhan dulot ng pagsubok na ito. Dahil maraming natigil sa trabaho, maraming natigil sa paghahanap buhay, maraming tinamaan ng sakit, maraming nagugutom, maraming nahihirapan, at marami pong mga wala nang makain, maraming nagsasarang mga negosyo, at marami pa pong iba. Kasabay din po itong balitang naririnig po natin ngayon na magsasara po ang ABS-CBN. So kung mangyari ito, ngayon ko lang po narinig sa buong buhay ko na sa buong kasaysayan din na magsasara itong ABS-CBN kung magkataon. Kaya talagang matinding bagyo or pagsubok ang dumating at humagupit sa maraming tao, at matinding pagsubok ang pinagdadaanan ngayon ng ating bansa. Kumusta kaya ang mga negosyante ngayon? Kumusta kaya ang mga natigil sa kanilang trabaho? Kumusta kaya ang mga natigil sa paghahanap buhay? Kumusta kaya ang mga natigil sa kanilang mga career? Kumusta kaya ang mga namatayan? Dahil alam natin, di ba, dahil dito sa COVID-19 na ito ay marami pong namatay sa iba't ibang bansa. So ano at paano na kaya yung mga
taong tanging sa trabaho na lang inaasa yung kanilang buhay. Ano at paano na kaya yung mga taong tanging ang kanilang negosyo na lamang ang kanilang inaasahan? Ano at paano na kaya yung mga taong tanging ang kanilang sa kanilang career lamang ang kanilang inaasahan? Ano at paano na kaya yung mga taong tanging sa paghahanap buhay na lamang sila umaasa para mabuhay? Kumusta kaya ang kanilang mga isipan at mga damdamin sa mga oras na ito? Hindi man natin alam totally ang kanilang mga totoong nararamdaman sa mga panahong ito. Marahil iba-ibang mga emosyon, halo-halong emosyon ang kanila pong nararamdaman. Marahil iba-iba ang kanilang mga reaksyon sa lahat ng mga nangyayaring ito sa kanila pong mga buhay. Kaya naman, ang pangalawang topic na napili kong pag-uusapan natin ngayon ay tungkol po sa pagtatayo. Kanina binasa po natin yung Matthew chapter 7 verse 24 to 27. Sabi po doon, talagang ginamit ng Panginoon ang ilustrasyong ito sa pagtatayo ng bahay. Pero ang talagang totoong gustong ipahiwatig ng Panginoon dito sa kanyang mga salita ay tungkol po iyon sa mga personal nating mga buhay. So, ginamit po ng Diyos yung ilustrasyon sa pagtatayo ng bahay para makita natin doon at maintindihan natin doon ang kahalagahan ng pagkakaroon po ng matibay na pundasyon sa pagtatayo ng bahay or gusali. So, alam po ng mga engineer, ng mga karpentero kung ano ang unang mahalagang kailangan gawin sa pagtatayo ng bahay at gusali. Tama po ba? Ang mahalaga at kailangan dito ay ang lalim at tibay ng isang pundasyon. Para kung dumating man yung mga lindol at pinakamalakas na bagyo, ang bahay mo ay hindi basta-basta babagsak, hindi basta-bastang guguho kapag ito ay malalim at matibay yung kanya pong pundasyon. At ganito po ang buhay ng isang tao. Ganito ang buhay natin. Dapat ay malalim, matibay ang pundasyon, matibay ang pagkakatayo ng ating buhay para kung dumating man ang matinding bagyo, matinding lindol, matinding pagsubok sa buhay po natin, hindi tayo basta-bastang babagsak at hindi tayo basta-bastang guguho. Tulad ng pagsubok na pinagdadaanan ng lahat ng mga tao sa ngayon. So, balikan po natin ang mga talatang binasa natin kanina. At sabi po doon, kung naalala nyo, merong dalawang klaseng tao na nagtayo ng kanilang bahay. So, ang bahay po dito na tinutukoy ay buhay natin, buhay ng tao. So, dalawang klase ng tao, ang tawag ng Panginoong Hesus doon sa isa ay matalino at ang isa naman ay mangmang na tao. So, tingnan po natin kung ano ang ginagawa ng isang matalinong tao. Itinayo niya ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato, na kung saan ang tinutukoy po dito ay walang iba kundi si Jesus. At mababasa po natin yan sa aklat ng unang Korinto, chapter 10, verse 4. At uminom din ng isang inuming espiritual mula sa batong espiritual na sumusubaybay sa kanila, at ang batong iyon ay si Kristo. So, ang tinutukoy po ditong bato sa talata natin pong binasa ay si Jesus. Kaya matibay, di po ba? Kaya naman, nung dumating ang malakas na ulan, baha, at binayo ng malakas na hangin ang kanyang bahay, hindi po siya bumagsak, hindi po siya gumuho. Bakit? Nakatayo kasi sa ibabaw ng bato. Matibay ang kanyang pinagkakatayuan, matibay yung kanyang pundasyon. Totoong hindi naman linggit sa ating kaalaman na lahat na sa totoong buhay po natin ay talagang merong bagyo, may mga pagsubok na dumarating sa ating buhay at hindi natin kayang pigilin, hindi natin kayang ihinto, at lalong hindi naman natin pwedeng piliin kung ano yung gustong pagsubok
ang iparating sa atin ng Panginoon. Kaya katulad na lamang sa matinding pagsubok na pinagdadaanan ngayon ng ating bansa, hindi naman natin yan ginusto, hindi naman natin yan pinili. Ang Diyos po ang may kagustuhan sa pagpaparating po niya ng ganitong mga klaseng pagsubok na kung saan po ay pinagdadaanan natin lahat ngayon. Pero isa lang ang tiyak na alam ko na hawak ng makapangyarihang Diyos, kontrolado ng makapangyarihang Diyos ang mga pagsubok na ito sa ating bansa o sa ating pong pinagdaraanan sa ngayon. At masasabi ko nga po na talagang, kumbaga sa bagyo, ito na yung pinakamalakas na bagyo na dumating po sa ating bansa, sa ating buhay. Pinakamalakas na pagsubok na dumating po sa ating buhay. Dahil nga po, katulad ng sinabi ko kanina, na maraming natigil sa trabaho, maraming natigil sa paghahanap buhay, maraming negosyong natigil, ang operasyon, maraming nawawalan ng karir, at marami pang iba. Kaya, kumusta ka? Kumusta kaya sila? Kumusta tayo? Hindi ba tayo sobrang naapektuhan sa mga nangyayari? Hindi po ba tayo masyadong naapektuhan sa mga pagsubok na ito? Para bang kung titingnan natin, guguho na ang mundo natin, mundo mo, o buhay mo dahil sa pagkawala ng lahat na mayroon tayo at mahalaga sa buhay, na mahalaga po sa buhay natin. Kaya ang tanong ko po ay, saan ba nakapundasyon ang iyong buhay ngayon? Kay Jesus ba? Or sa career mo? Sa negosyo mo, sa trabaho mo, sa posisyon mo, sa lipunan, sa ganda mo, sa lakas mo, o sa talino mo, or sa tao, sa pera mo. Ikaw ba o tayo ba ay katulad ng isang matalinong tao na itinayo niya ang kanyang bahay o buhay sa ibabaw ng bato, which is si Jesus? Kaya naman dumating ang pinakamalakas na bagyo o pagsubok, hindi bumagsak, hindi gumuho ang bahay na yon, ang buhay ng isang taong matalino na kung saan itinayo niya ang kanyang buhay kay Jesus sa bato. Dahil kay Jesus nakatayo ang kanyang buhay, kay Jesus nakasalig ang kanyang buhay, kay Jesus nakaasa ang kanyang buhay. Nawala man ang career mo ngayon, nawalan ka man ng trabaho ngayon, nawalan ka man ng hanap buhay ngayon, malaki man ang pagkalugi ng negosyo mo ngayon, still, kapag ikaw ay nakatayo sa ibabaw ng bato, nakatayo ang iyong buhay sa Panginoong Jesus, buong buo ka pa rin. Buong buo pa rin ang loob mo na harapin ang ganitong klase ng pagsubok. Buong buo pa rin ang iyong pag-asa sa Diyos. Buong buo pa rin ang iyong pagtitiwala sa Panginoon. Buong buo pa rin ang puso't isipan mo. Buong buo pa rin ang mundo mo. So, hindi ka kasamang babagsak. Hindi ka kasamang guguho kapag dumating po yung matinding pagsubok sa buhay. Dahil ang nagtitiwala sa Diyos na kayang ibalik ng Diyos ang mga bagay na nawala sa atin. Papalitan ng Diyos ng mas maganda kaysa sa noong una. Kung sa tingin po natin na mas maganda yung buhay natin nung nakaraan, mas maganda yung ating sitwasyon nung nakaraan, maniwala po tayo na mayroong mas magandang gagawin ang Panginoon sa buhay natin, sa buhay ng lahat ng tao, sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito na ating pong nararanasan. So, hindi po pinaparating ng Panginoon ang ganitong klaseng pagsubok para lang tayo ay mawalan, para lang tayo ay masaktan, at para alisin ng Diyos ang lahat na mayroon tayo, kundi nire-redirect lang tayo ng Panginoon sa bagong direksyon ng ating pong buhay. Dahil ang sabi po niya doon sa Isaiah chapter 43, verse 19, gusto ko pong basahin sa inyo yon para maintindihan natin kung ano yung mga ginagawa ng Panginoon sa buhay natin sa pamamagitan ng ganitong uri ng pagsubok na pinagdadaanan natin sa ngayon. Sabi po dito, Isaiah chapter 43 verse
19. Narito at masdan ang nagawa kong isang bagong bagay, na hanggang ngayon di mo namamasdan. Ako'y magbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilang, maging ang mga disyerto ay tubigan. So may ginagawa siyang bagong bagay sa buhay natin. Na ngayon, sabi po dito, hindi mo namamasdan, hindi mo nakikita. At magbubukas siya ng panibagong landasin. Ibig sabihin, magbubukas ang Diyos ng panibagong direksyon sa buhay po natin. Kaya nga, ang sabi ko po dito, uulitin ko po, niredirect lang tayo ng Diyos sa ating mga landas. At hindi po natin namasdan, hindi po natin nakikita iyon kung hindi naman tayo open-minded sa mga gustong gawin ng Diyos sa buhay po natin. Kaya, mananatili siyang lihim sa atin, mananatiling hindi natin makikita yung bagong bagay na gagawin ng Diyos sa buhay natin at bagong landasin na gustong ipadirect sa atin ng Panginoon kung hindi tayo open-minded sa gustong mangyari ng Panginoon sa buhay natin. At lalong hindi natin makita kung ang mas tinitingnan natin at tinititigan natin sa ating mga buhay ay yung mga bagay na nawala sa iyo, nawala sa atin. Hindi mo makita at hindi po natin mamasdan yung bagay na gagawin ng Diyos sa atin kung ang mas tinitingnan natin o mas tinititigan mo ay yung mga taong gusto mong sisihin sa mga nangyayaring ito ngayon. At lalo naman kung hindi natin makikita yung mga panibagong direksyon na gagawin ng Panginoon sa buhay natin, kung ang pinapairal po natin dito ay galit, hinanakit, at init ng ulo or sama ng loob. Never, ever mong talagang makita ang bagong bagay na gustong gawin ng Diyos sa buhay mo at sa buhay natin. Di po ba? Kaya kung balikan po natin yung isa pang uri ng tao, kanina, na binasa po natin sa Matthew chapter 7, verse 24 to 27, kasi dalawang klaseng tao yun, di po ba? So, balikan natin yung isa pang uri ng tao na binanggit po doon. Yung isang yung ay taong mangmang. Ang tawag ni Jesus sa kanya ay mangmang. Dahil sabi dito, nagtayo ng kanyang bahay or buhay sa buhangin. Ano ang nangyari po sa bahay ng itinayo ng isang mangmang na tao? Na itinayo niya sa buhangin. Dumating ang malakas na bagyo, dumating ang malakas na ulan, at malakas na baha. Ibig sabihin po doon ay talagang matinding bagyo o pagsubok na dumating sa kanyang buhay. Ang bahay na yon ay bumagsak, ang bahay na yon ay gumuho. So ano ba yung tinutukoy ng Bible dito sa sinasabing buhangin? So, saan ba natin ihahalin tulad ang buhangin? Saan po ba sumisimbolo ang buhangin? So, ang buhangin po, yun po yung mga bagay sa mundo na hindi siya permanente. Hindi mo mapanghahawakan habang panahon. Hindi habang panahon na andyan. Mga bagay na sa isang idlap ay mawawala, sa isang idlap ay mababago, sa isang idlap ay mawawala lahat sa'yo. Pansamantala lang ang mga bagay na yan sa mundo. Ang tawag po dyan ay buhangin. So, buhangin, yan yung karir mo, yan yung negosyo mo, yan yung trabaho mo, pangyarihan mo or posisyon mo, magandang posisyon mo sa lipunan. Ayan yung mahal mo sa buhay, yan yung lakas mo, yun yung ganda mo. Ito yung mga bagay na tinutukoy po ditong na buhangin, na sa isang idlap mawawala sa iyo pagdating ng mga pagsubok na ipaparanas ng Panginoon sa buhay po natin. Kaya kung ang buhay mo, buhay natin dito sa mundo, dito po natin itinatayo, dito po natin iniaasa, dito po nakapundasyon ang buhay natin. Talagang pagdating ng pagsubok, guguho tayo at babagsak tayo. Guguho at babagsak ang mundo po natin kapag ang lahat ng ito ay sa isang idlap ay nawawala. Tulad ng mga
nangyayari po ngayon sa ating pong bansa. Kung dito mo isinasalig at umiikot ang iyong buhay, pwedeng ikasisira mo. Pwedeng ikakasira ng ulo natin, pwedeng ikakasira ng loob natin, at higit sa lahat, pwede nating ikamatay. Kung magkataon na talagang dito na halos umiikot ang buhay natin sa mga bagay na hindi naman permanente sa mundo at hindi permanente sa buhay po natin. Pero kung kay Jesus mo itinayo ang iyong buhay, kahit ilang bagyong malakas pa yan ang dumating sa buhay natin, ilang pagsubok ang dumating sa buhay natin, nakatayo ka pa rin ng buo. Mawala man ang lahat ng bagay na nasa langit, lilipas man ang mga bagay na nasa langit at nasa lupa, mga bagay sa lupa, still ang Panginoong Hesus na andyan pa rin. Walang nababawas sa Panginoong Hesus, buong buo pa rin ang Panginoon. At ganyan na ganyan po ang buhay natin. Kapag ang ating buhay po ay nakapundasyon, nakasalig, nakatayo sa Panginoong Hesus, still buo pa rin tayo. Kahit ilang bisis pa, dagsaan tayo ng matitinding pagsubok sa ating mga buhay. Lalo na po ngayon sa sitwasyon na pinagdadaanan natin ngayon o kalagayan ng bansa natin ngayon. Wala nang ibang pwedeng lapitan ang mga tao sa ganitong mga sitwasyon kundi sa Panginoon na lang. Ang Diyos na lang ang pwede nating lapitan. Kaya sa mga pangyayari ito ngayon, sisiguraduhin po natin sa ating mga sarili, sa ating mga buhay, na kay Jesus tayo dapat nakatayo. Kay Jesus dapat natin ipinundasyon yung ating pong mga buhay. Kung ang tanong mo ngayon ay, paano ko ba itatayo? Paano ko ba ipundasyon ang aking buhay sa Panginoon? Para ako ay maging matibay pagdating ng mga pagsubok sa buhay. Paano ba? Unang-una, ang kailangan po natin gawin ay isurrender po natin yung ating buong buhay sa Kanya. So pag sinabi nating buo, lahat yun, wala kang ititira sa buhay mo. Buong buhay mo, buong pagkatao mo, isurrender mo sa Panginoon. Pati ang lahat ng mga bagay na nasa buhay mo, isurrender po natin yan lahat sa Panginoon. Aminin po natin sa ating mga sarili na isa tayong makasalanan at wala tayong magawa kung tayo po ay malayo sa Diyos, hiwalay sa Panginoon. Wala tayong magagawa sa oras na dumating ang matitinding pagsubok sa buhay po natin. Wala tayong magagawa kapag may mga kapahamakan na darating po sa buhay po natin. At itong COVID-19 ay hindi lang basta-basta kapahamakan at talagang malaking kapahamakan po ang dinudulot nito sa buhay natin. Kung sa COVID-19 po ay wala na tayong magagawa, how much more doon po sa mas matindi pang kapahamakan na pwede ring daranasin ng lahat ng tao sa mundo. At ang matinding kapahamakan na yun, yung isang tao ay mapunta po sa impyerno. Kung sa COVID-19 wala nang nagagawa ang mga tao, how much more doon sa impyerno? Kung hindi natin kayang iligtas yung ating mga sarili dito sa COVID-19, how much more hindi natin kayang iligtas yung ating buhay, yung ating sarili sa impyerno? Kaya nga, ang hamon ko po sa atin lahat, sa lahat ng mga tao sa mundo, ay isurrender natin sa Panginoong Hesus yung ating buhay. Aminin natin na wala tayong magagawa. Aminin natin na talagang hindi natin kayang iligtas yung ating mga sarili sa kapahamakan na dinanas natin ngayon at doon pa sa mas matinding kapahamakan na nakahanda po doon sa impyerno. At ano pa yung dapat natin gawin para maitayo natin maipundasyon natin yung ating buhay sa Panginoon? Ayayahan natin si Jesus sa ating puso, papasukin natin si Jesus sa ating puso, at gawin natin siyang Panginoon, gawin natin siyang tagapagligtas ng ating buhay. Kung gusto niyo pong gawin ito at isurrender yung inyong buhay sa Panginoon upang ikaw ay magiging matibay sa mga darating pang pagsubok sa buhay natin, sumunod lang po kayo sa isang panalangin na gusto ko pong nais kong gawin. Sundin niyo po ang panalangin ito, agawin niyo po itong
personal na panalangin nyo sa Panginoon. Susundan nyo po ang panalangin ito. Sabihin po natin, aming Amang nasa langit, lumalapit po ako sa iyong banal na presensya sa oras na ito. Naniniwala po ako na wala akong magagawa at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili sa kapahamakan, dulot ng mga malaking pagsubok na kinakaharap po namin ngayon. At lalo na po sa kapahamakang darating at matinding kapahamakan na nakahanda po doon sa impyerno. Kaya naman, aming Diyos, isinusurrender ko ngayon ang aking buhay sa iyong makapangyarihang mga kamay at binubuksan ko ang aking puso. Inanyayahan kita na pumasok ka sa puso ko. Magmula ngayon, dinideklara ko na ikaw na ang aking magiging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay ngayon at magpakailanman. Amen. Dito po natatapos yung ating pangalawang topic. At nawa po, meron uli kayong natututunan kahit papaano sa topic po natin kung pinag-uusapan. Yung kahalagahan po ng isang matibay at malalim na pundasyon. At ang pundasyon na yun ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. At kung sa tingin nyo po ay nakakatulong sa iyo, sa sarili mong buhay, at sa tingin nyo po ay makakatulong din po ito sa lahat ng inyong mga kakilala, kaibigan, mga kamag-anak, i-share nyo po sa kanila itong video ito at patuloy nyo pong i-likes at i-subscribe yung aking YouTube channel para mas lalong makakatulong tayo sa marami sa pamamagitan lamang ng ganitong sharing ng salita ng Panginoon na may kaugnayan po sa totoong nangyayari ngayon sa ating bansa. Pero bago po ako magtapos, may dalawa po akong verse na aking pong babasahin or iiwan. Sa awit 11 verse 3, anong magagawa ng mabuting tao kung pati saligan, pundasyon ng kanyang pag-asa'y gumuho ng ganap at wala ng saysay. Sa awit 23 verse 1 to 4, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasin, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyong tinatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikaw kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon at ulitin ko po, sana po ay nakakatulong sa atin lahat ito kahit papaano at patuloy po nating abangan, subaybayan yung mga susunod po nating topics na pag-uusapan po dito. Maraming po salamat at God bless po sa ating lahat.